Hindi ko na maipakita dyan, basahin natin isa-isa. Okay, si Ferdinand Alexander Marcos, putang ina niyan. Siya ang kauna-unahang pumirma. Tarantado talaga, no? Sobrang gago talaga nitong mga Marcos na ito. Mantakin mo yung tatay niyang engot, sinabi na ayaw ng impeachment. At kamakailan lang itong si Sandro Marcos, sinasabi niya na suportado niya ang lahat ng mga gustong mangyari ng kanyang tatay. Pero pukin ang ina niyan, siya ang kauna-unahang pumirma sa hinayupak na impeachment na ito para kay VP Sara. Animal! May balita ko bumabaha daw ng pera ngayon dyan. May mga kumakalat sa social media, grabe 25 million per head. 25 million times 200 plus. Putang ina, ang daming perang bumaha. Kasi mo, lumalabas, tila mo ano? Tila mo 20 bilyonis yata ang nagkaanuhan daw dito. Di umano. Kayadbahan. So eto nga, ang kauna-unahang pumirma, punyeta na yan, itong si Sandro Marcos. Sabi sa inyo mga plastic to, mga punyemas na mga Marcos na to. Mga satanas, mga demonyo, mga kupal, wala talagang aasahan sa salita ng mga putang ina nito. Kita mo naman, siya ang unang-unang pumirma, yung tatay niya ayaw sa impeachment. Nagkaroon pa ng rally ang Iglesia ni Cristo, mga bossing ha. Nagkaroon pa ng rally ang Iglesia ni Cristo dahil ayaw nila. Nananawagan sila ng stability, peace at wag nang mamulitika at wag nang i-impeach si VP Sara. Pantakin mo, nagpasalamat pa si Bongbong Marcos sa ginawa ng INC at siya daw po ay hindi nagbabago ang kanyang pananaw na dapat hindi ma-impeach si VP Sara. Bakit ba ayaw ma-impeach ni Bongbong si VP? Kasi nga daw, magiging mahirap at magastos ito. Magiging sa dami ng problema daw ng bayang Pilipinas, dapat nakafocus yung mga mambabatas natin, lalo na yung mga senador, sa pag-solve sa problema ng Pilipinas. Kasama niya. Pero kasi nga pag nagka-impeachment, mga bossing, talaga namang mauubos ang oras nila dyan. O syempre, di ba, ilang araw, halos araw-araw yung hearing na yan. So magastos din yan, mga bossing. Imbis na nakakagawa ng batas etong mga senador, naka-tie up sila or naka-tied up sila dyan sa impeachment na yan. And it will take time, mga bossing. So masasayang ang oras ng Senado suma total. Yan ang sinasabi nito ni Bongbong ha. Kaya ayaw daw niya. Tinan mo tong anak niyang gunggong. Putang ina, walang silbi sa buhay. O ayaw ng tatay niya pero siya yung unang-unang pumirma. Sinong pumirma? Ferdinand Marcos, si Sandro Aurelio Gonzales, puta. Manuel Jose Dalipe, yan yung mga ano eh. Yan yung may mga kaso. Jordin Jesus Romualdo, David Suarez. Ay na, ito yung Suarez, ito yung taga Quezon, yung may kaso rin ng pandarambong. Oh, tapos ito rin yung may kaso ng illegal possession diyan sa Pangasinan, putang ina. Ang gagaling ang gagaling mambintang pero mga kawatan ha. Oh, sino pa? Si Jefferson Conghun, ayan yung kumag. Yung kumag nagigil noong nagkahulihan ng droga diyan sa May Subic. Yung matapang. Yung asawa to ni Aiko. Oh, ayan si Paulo Ortega, syempre yung aso. Nakahul ng kahul, pati ba naman yung problema sa GAA at saka sa BICAM, sinusisi kay Inday Sara. Yan po yung yan po yung kumag, yung kupal na congressman diyan sa La Union. Si Rodrigo Gutierrez, syempre yung sa One Rider Party List. Yung sa One Rider Party List na ginamit lang ang mga rider pero wala naman yatang ginawa tong hayop na ito para sa mga rider. Ayan si Yeser Balindong, Lex Anthony Collada, Joseph Stephen Paduano. Syempre si Paduano hindi magpapatalo yan. Oo, hindi magpapatalo si Paduano na dami daw pinatay niyan. Daw. Jude Asidre, syempre tingog party list yan. Dan Fernandez, syempre si Dan Fernandez. Oh, alam naman natin na silang may mga pakanan yan. Si Adjong, si Yeda Romualdez, syempre Romualdez yan eh. Amparo Maria Zamora, yan yung babaeng malusog. Oh, pero hindi malusog ang utak. Si Janet Garin, eto yung may kasalanan sa dengbak siya. Nakamakailan lang ay napawalang sala. Sa dami na namatay na bata, ewan ko ba't napawalang sala. O ngayon gumaganti na at nagbibigay na ng kanyang suporta. Marvin Rillo, Raul Boboy Tupas, Ernesto Junicio, Erwin Cheng, Fidel Nograles, syempre Nograles yan eh. Rolando Valeriano, Manuel Ferrer, Emerson Pascual, Presley De Jesus, Ace Barber, syempre yung pa-exit na, yung matapang na congressman. Na galit sa mga vloggers. Sabi niya dati, you can do better. Oh, you can try your best, sabi niya, pero gigil sa mga vloggers si tanga. Sergio Dagook, Loreto Amante, Romel Angara, Wilter Palma, Solomon Chungalaw, Mix Villafuerte. Pati ba naman pala Villafuerte? Sancho Fernando o Animal talaga. Faustino Michael D, Michael Morden, Allen Jesse Mangawang, Alfredo Maranyon, Peter Miguel. Tandaan niyo yung mga pangalan ha. Ito pong mga pangalan na to, ito yung mga demonyo na pumirma dyan sa impeachment na yan. Carlito Marquez, Dante Garcia, Gerardo Espina,
Ayan, si Nicanor Briones, Maria Rene Matibang. Matibag pala, Irene Gay Saulog, Ray Florence Reyes, Emmanuel Billones, Siriaco Gato, Danilo Domingo, Netali Gonzales, Fernando Cabrero, Muhammad Paglas Sr., Teodorico Heresco, JC Abalos. Siyempre, Abalos siya, walang silbi sa buhay yan. Rodolfo Ardanes, Salvador Pleito, putangin na. Ito yung taga Bulacan, punyeta ka, Pleito. Kapal ng mukha mo, ayusin mo Santa Maria. Diyan sa Bulacan, Ambrosio Cruz, Milagros Magsaysay, Gabriel Bordado, Victoria Pilar, Mary Mitzi Kahayon, Haris Ongchuan, Paul Daza, Isidro Lumayang, Yolo Hio Rodriguez, Carmelo Lazadin, Joseph Tan, Christine Singson. Anak yata ito ni Chavit Singson ah. Tangina tong mga Singson na to, walang silbi sa buhay. Ed Christopher Go, sino to? Baka si Bongo to ha. Joel Chua, syempre si Joel Chua matatalo na yan sa 3rd District. Syempre mananalo yan si Apple Nieto. Tama yan si Joel Chua, wag nyo nang ibotong hayop na yan. Maan Chodoro po, tangina ito, dito ako nasaktan. Dito sa Maan Chodoro, ito yung tumatakbong mayor sa Marikina, kupal din pala. Putangina mo ka. Pinagtatanggol pa kita nung nakaraang hayop ka. Dahil ayaw ko manalo si Kimbo dyan sa Marikina, putangina mo, magkasapakat pala kayong hayop kayo. Maan Chodoro, matalo ka rin sana, putangina yan. Oh, ganito pala kakupal ang mga taga Marikina. Ewan ko kung anong dahilan bakit ka sumama sa mga animal na to. Putangin na yan. Tinatarantado kayo ng administrasyon tapos kumampi kayo sa impeachment ni VP Sara. Kupal ka. Manuel Sagarbaria. Oh, Zamora, Faustino D, Franz Pumarin, punyeta ka. Franz Pumarin kupal, dyan sa 3rd District. Putangin na, wala ka rin prinsipyong animal ka. Mag-basketball ka na lang, hayop ka. Ikakampanya kita para matalo ka dyan sa 3rd District ng Quezon City, buwisit ka. O Juliet Ferrer, Villafuerte, Puno, Roman, Remulla. Ito, Crispin Remulla. Yung anak ni Boying to, syempre, kanila talaga yan. Calixto, Silverio, Abante, yan, si Benny Abante. Pumirma rin, syempre, talagang pipirma yan. Satanas yan eh. O, sino tong Jose Tevez Jr.? Tangina, baka naman kamag-anak ka pa ni Arnie Tevez. Tinarantado na yung tsuhi mo, tatay mo, kung sino man. Pero, kinampihan mo pa. Si Ralph Tulpo, punyeta yung anak ni Rapi Tulpo. So, itong Tulpo na to, wag niyong idikit to kay Ben Tulpo ha. Sigurado ako mas malinis si Ben Tulpo sa mga to. Ronald Singson, anak ni Chavit, kupal ka. Ang inang lahi nyo. Dapat sa lahi nyo, maubos na. Ayan, at napakarami pang iba. Kimbo, Stella Kimbo, syempre. O, sino pa yung mga nandirito? Yung iba hindi nakilala. O, hindi ko alam kung yung iba rito, mga bossing. James Ang, Samir Tan. Oo, Ana York Bondok. Edwin Gardiola, Michael, George Bustos. Wala na mga kilala dito. Hindi talaga kilala mga hayop na to. Syempre, ang huling-huling pumirma, si Ferdinand Martin Romualdez. Siya ang huling-huling pumirma. Dito sa hayop. Dito sa hayop na ito. At ito, ang sinasabi ng kupal na ito, you are impeached, VP Sara Duterte. Nakakabulok ang pagiging gahaman at sakim sa kapangyarihan at pera. Nakakabulok ang pang-aabuso ng pwesto at pandarahas sa mamamayan. Lahat ng kabulukan may hangganan. Consider this your due date. Ulul. Representative Perdi Sendenya. Putangin na ka. Hindi ko nga alam paano ka naging congressman. Yung tanga-tanga mo. Dito tuwan-tuwa si Tubol. Putangin na yung mukha mo. Kaya kinarma ka. Kaya ganyan ang itsura mo. Kaya tabingi yung mukha mo. Yung mukha mo, yung nguso mo gustong ilagay ng Panginoon sa pisngi mo. Dahil puta yan ang karma mo at habang tumitingin ka sa mukha mo sa salamin, yung pangit na mukha mo, hindi na yan magbabago. Huwag kayong mag-alala, kayong mga pukin ng ina yung mga komunista kayo, mauubos din kayo. Konting panahon na lang. Konting panahon na lang, mauubos din ang lahi yung mga demonyo kayo. May Diyos tayo mga bossing, kaya tandaan ninyo tong mukha na to. Akbayad Party List mga bossing. Huwag na nating palusutin ang mga punyetang ito. Ayan. Ayan ha, kaya tandaan nyo, yung pagmumukha na yan, yung mukhang ano na yan, yung mukhang tumbong. O mukhang tumbong na naalanganin. Ayan po si Percy Sendanya at talaga namang sila ay tuwang-tuwa. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang tuwang-tuwa dito sa mga nangyari na ito? Mga komunista. So para sa akin mga bossing, etong ano na to, etong mga pangyayaring ito ay talagang nangingibabaw dito sa bayang Pilipinas ang komunismo. Kasi yung mga komunista na ang nagpapatakbo sa bayang Pilipinas. Bakit? Ang mga nagsampa ng kaso kay VP Sara mga komunista, tapos itong mga congressman ay kanila namang inagrihan itong mga itong mga hakbangin ng mga komunista. Bakit natin nasabi? Si VP Sara Duterte, si PRRD at si Pastor Apollo Kibuloy, yan po.
Yan po ay lumaban sa mga kriminal na mga teroristang NPA. Naubos ang mga NPA, mga bossing, nung panahon ni Duterte sa tulong ng NTF-ELCAC at ng Laban Kasama ng Bayan. Pilipinas kung mahal ni Pastor Apollo Kibuloy. Gumastos si Pastor Apollo Kibuloy ng sandamukal para lang maubos itong mga animal na to, at nagkatotoo. Naubos, mga bossing, yung mga party list na mga makakaliwa. Ilan na lang yung natira. Ito na lang mga kupal na ito ang natira, mga boss. So naging successful po yun. At noong nanalo si VP Sara, itinuloy-tuloy po ni VP Sara iyon. Hanggang sa Department of Education, dinala niya yung nag-aalab na damdamin at gusto niyang paglipol, pag-ubos sa mga putangin ng mga teroristang mga NPA na yan. Ang problema, sumantakin mo nasan ngayon si Pastor Apollo Kibuloy? Tumulong ng malaki sa bayang Pilipinas, nasan? Nakakulong. Etong si PRD, anong nangyari? Ayan, tinanggalan ng mga security, tinanggal sa National Security Council, at eto si VP Sara. Si VP Sara na gusto lang magtrabaho, na gusto lang tapusin yung kanyang mandato, ay tinrabaho nino ng mga putang ina nito. Tinan mo, 3 lang yan na talagang ginugulpi nila. Kasama si Bato. Kasi yung mga yan ang talagang umubos sa lahi ng mga satanas na ito. Oo, pero ngayon mga bossing, sila yung namamayani. Yung 200 na bumoto dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte, anong klaseng mga tao kayo? Bakit kayo nagpabuyo sa mga komunista? Putang ina, mga komunista na din ba kayo? Nakakadiri kayo. Sa halagang magkano lang, sisirain nyo ang demokrasya ng Pilipinas sa halagang ilang milyon lang. Mga ganid kayo sa pera. Mga ganid kayo sa kapangyarihan. Ibinoto si VP Sara ng 32 million na Pilipino. Pinakamadaming boto sa buong history ng politika sa Pilipinas. Tapos siniral nyo lang ang demokrasya. Pumayag kayo na makiisa dito sa mga makakaliwang ito para sirain ang bayan nating Pilipinas. Mga wala kayong utang na loob, mga puki ng ina ninyo. Halos lahat kayo, hinimod nyo ang tumbong ng mga Duterte. Noong panahon pa ng matandang Duterte, ni PRRD, at panahon ni VP Sara, noong kailangan nyo yung boto, ang endorsement niya, tinaas-taas nyo pa yung mga kamay niya. Tinaas niya pa ang mga kamay nyo, putang ina ninyo, wala kayong mga utang na loob. Kaya dapat sa inyo masunog kayo lahat sa dami ng pera nyo na mga nakamkam dito sa bayang Pilipinas. Sana masunog lahat yan, kasama kayo. Magsipagsunog ang mga bahay ninyo. Yang mga perang kinulimbat ninyo ang maging rason kung bakit masunog ang mga bahay ninyo. Sana may mga kapitbahay kayo ng mga akyat bahay, mga magnanakaw. Alam nilang maraming pera sa bahay ninyo, pasukin ang mga bahay ninyo, at sana nakawang kayo, mga hayop kayo, para maranasan nyo kung gaano kahirap ang ninanakawan. Mga buwisit kayo sa buhay. Napakahirap na ng bansang Pilipinas. Ang ibang mga bansa nagtatalo-talo na kung anong teknolohiya ang gagamitin nila. Gusto nga nila yung train nila hindi na sumasayad sa riles. Yung teknolohiya nila sobrang advanced na. Yung mga dating mga bayan na nasa ilalim lang natin ngayon ay angat na. Habang sila pinag-uusapan na nila 10 years, 20 years from now na teknolohiya, tayo punyetang pinagtatalunan natin, pera pa din. Pera pa din ng taong bayan ang pinagtatalunan natin. Tapos ang masaklap nito, nagdeklara tayo ng National Food Security. Kumbaga meron tayong state of calamity. Pagdating sa food security, putang ina, tapos inuuna yung gastusin yung pera natin sa pagbili ng boto dyan sa Kongreso. Anong klase kayong mga tao? Mga demonyo. Sabi nga nila, umulan daw ng pera dyan. Bumabaha ng pera, grabe daw ang abutan. At hindi daw sila pumayag na 152 signatures lang. Kunin natin lahat para magmukhang convincing, at talaga namang minadali. Minadali. Ang problema, isinampa ito dyan sa Senado, dinedma ng Senado. Ginawang patibong ito sa Senado, mga bossing, at itong mga senador, delikado kayo. Delikado kayo kasi sisirain kayo netong mga hayop na mga komunistang ito. O ibinigay nila sa inyo yung bola para kung walang mangyari, kayo ang sisisihin kunyari ng mga tao. O tanggalin na natin yung mukha ng kumag na yan. O dito naman tayo sa articles of impeachment, pero bago yan, may gusto lang akong reaksyonan. Ito ang statement ni Senator Bato de la Rosa, wala daw siyang kinikilingan sa impeachment trial. Hay, naku, Bato de la Rosa. Alam mo, sa totoo lang, sir, dalawa lang naman yan eh. It's either you're with us or you are against us. Nakita mo na kung gaano kayo tinatarantado, gago kayo hinahayop, gago kayo inaanimal. Tapos gumaganyan-ganyan ka pa. Hindi pa pwedeng nasa gitna ka, Bato, sumugal ka. Hindi ka naman trapo. Kakampi ka ng mga Duterte. Naging senador ka dahil sa mga Duterte.
Ipagtanggol mo naman ang mga Duterte at sabihin mo ngayon pa lang dahil namamayani ang mga komunista sa Kongreso, sabihin mo ngayon pa lang na hindi ka papayag na ma-impeach si VP Sara dahil si VP Sara ay matinong tao. Ngayon pa lang sabihin mo na yan para alam na ng mga tao kung ano yung magiging outcome. Yun na lang ang panlaban natin eh. Yun na lang ang panlaban natin dito sa mga komunistang to eh, na mainis man lang natin sila na hay. Ako nga pala si Senator Bato at ako ay boboto against sa impeachment ni VP Sara, nek-nek nyo. Di ba? Ngayon pa lang sabihin mo na, hindi ako mag-i-inhibit. Bakit? Tanginan ninyo, ba't ako mag-i-inhibit? Iilan na nga lang kami dito, mag-i-inhibit pa ako, no? Sinasabi ko na ngayon sa inyo, ngayon pa lang. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi ko papayagan ma-impeach si VP Sara. Ganun pala. Bastusan na, Bato, wag ka nang ano. Huwag ka nang makisali sa politika. Ganyan ang ginawa mo sa KOJC. Kaya mas lalong lumakas ang loob ni General Torre dahil binigyan mo ng pagkakataon eh. Sinabihan mo na ba't kayo pumapasok nang wala kayong mga baril? Nang wala kayong mga armas? Paano kung pagbabariling kayo doon? Alam mo naman na walang baril ang KOJC. Nagsasalita ka parang ganun. Para lang masabi na patas ka dahil mga uniformado. Mga pulis ka din. Alam mo yung pinagdadaanan nila. Hindi ganun, Senator Bato. Dalawa lang yan. Against ka or ano ka? Kakampi ka. Ganun lang yun. Mamili ka na ng side mo. O alam naman natin na chinacharot mo lang yung media. Nagpapanggap ka lang na patas pero kay VP Sara ka pa din. Pero as early as now, sabihin mo na kagad, si Amy Marcos nga, sinabi ni Amy Marcos, lalabanan ko na hanggang kamatayan. Yang impeachment na yan, hindi ako papayag dyan. Sinabi na nga ni Amy Marcos eh. Buti pa si Amy Marcos kahit papaano eh, sumugal na. Kahit alam naman natin na peke. Dito, sabi ko sa inyo, dito sa channel natin, ang palakpakan, pag tama, pag mali, banatan. Ito lang mga ganitong statement, Senator Bato. Oh, mas lalong nanlalambot ang taong bayan eh. Kayo na nga lang ang pag-asa, mga kakampi ni Duterte na nandiyan dyan, tapos ganito pa sasabihin nyo na magiging patas kayo. Alam mo for a fact hindi magnanakaw si VP Sara. Sabihin mo na yun right away, si VP Sara hindi magnanakaw yan. I know for a fact hindi yan magnanakaw at lahat itong mga binibintang sa kanya, definitely gawa-gawa lang to, this is all politics, ganun. Wala nga silang ebidensya kay VP Sara, dinidiin nila si VP Sara, ikaw mas kilala mo siya eh. O so, sabi mo from your experience, kilala ko tong pamilya na to, napakalabo niyan. Kaya ako hindi ko susuportahan yan. Simulan na natin impeachment ngayon na para maibigay ko na yung yung boto ko, ganun. Naman to si Bato. Oh, pero ito talaga pag-uusapan natin malupit. Itong articles of impeachment kay VP Sara Duterte na nakakatawa. Sabi ko sa inyo, kayong mga kupal na mga dilawang tae, tsaka mga loyalista nga, panoorin ninyo itong video na to. At pakinggan ninyo itong mga, akala nyo, ganda-ganda ng mga impeachment nyo. Katulad lang yan ng prangkisa ng SMNI. Hindi pa yan totally nare-revoke. Bakit? Kasi hindi pa ina-approve ng Senado. So mga bossing, eto na yung articles of impeachment. Meron silang meron silang 7 na mga articles of impeachment na puro patawa. Para naman medyo lumakas-lakas ng konti yung loob ninyo. Tangina kung alam nyo ba si VP Sara ngayon, nandoon sa Davao. Namimili ng bulaklak, putya, unbothered. Wala siyang pakialam. Sinabi rin naman ni VP ito na okay lang yan. Okay lang yan, Boss Dada. Okay nga yung impeachment para at least may pagtanggol natin sarili natin. Pero ang nakakatawa nito, isa sa magiging abogado ni VP Sara sa impeachment, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, punyeta. Alam niyan lahat ng kabulastugan dyan at alam niya kung papaano lulusutan lahat ng ito kasi alam niya yung anak niya walang kasalanan. O sige na, simulan natin. Una, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. Conspiracy to assassinate? Tangina, kalinaw-linaw nung sinabi niya na I will have them assassinated pag inassassinate nila ako. Pag inassassinate nila ako. Ano bang mahirap dun? Sinagot niya na yun. Unang-una sa lahat, ang NBI po ay nangangalap parang ng ebidensya ngayon. Wala pa nga silang outcome. Hindi pa nga sila nagdedesisyon whether itong si VP Sara ay talagang threat sa mag-asawa. Ang sabi niya, pag may nangyari sa aking masama, may inutusan na ako. Pero hanggat walang nangyayari sa kanyang masama, di wala. Mga tanga pala kayo eh. Katulad nito, malversation of 612.5 million confidential funds. Isinama pa dito pati yung confidential funds niya, mga bossing, sa Davao. Confidential funds nga yan eh. At saka dito ang nakalagay, malversation. Ibig sabihin, hindi tamang paggastos or ginastos niya sa ibang bagay. Ang punto rito, this is a confidential fund. Hindi dapat to dinidiscuss. Malversation meaning hindi niya ginastos ng tama or ginastos niya doon sa hindi naman dapat niyang pagkagastosan. Ang tanong, nagastos o hindi? Nagastos, di ba? Meron siyang mga resibo. Di ba? Meron siyang mga resibo. Ayan, nakalagay dito, confidential funds with questionable liquidation documents. Meron siyang mga documents to liquidate itong kanyang mga confidential funds. Hindi lang kayo pumapayag. Buti pa siya meron. Buti pa si VP Sara merong nililiquidate. Kayo wala kayong nililiquidate eh.
certification by ano lang kayo liquidation by certification. Ni wala kayong mga resibong pinakikita or itemized na paggastos. Buti si Inday meron. Ayaw nyo nga lang tanggapin. Mantakin mo si Inday Sara walang kaso sa COA. Kinlear na siya ng COA pero sa Kongreso may kasalanan pa rin siya. Hayop naman talaga, hindi ba? Saan ka naman? Malversation of malversation of 612.5 million. Utangin ng 1.5 billion per day. Na flood control project, mga bossing, 500 billion. 90 billion dyan sa PhilHealth. Maharlika Investment Funds. Ang hinihiling ng Kongreso na kanilang budget ay 16 billion lang. Pero ang napag-agrihan dyan sa GAA, dyan sa BICAM, ang napag-agrihan naging doble. O tsaka yan nyo ba dinoble para pambayad ngayon dito sa mga kupal na mga pumirma laban kay VP Sara Duterte? Ayan confidential funds po siya yan, na-liquidate niya yan. Ayaw nyo lang tanggapin. Kayo nga ang tagal na namin pinabubuksan yung inyong mga book of accounts. Wala kayong maibigay. Hinihingi ni Duterte yun. Hindi nyo nga mabuksan yung inyong mga gastusin. Saan nyo dinadala pera ng taong bayan Yung mga pork barrel ninyo, saan nyo dinadala Hindi nga ninyo maipakita sa amin Tapos ngayon si Inday Sarang malversation, napakahina nito. Sobrang hina nito kasi nasa batas, mga bossing, ang pagliliquidate ng confidential funds ay hindi dapat lahad at na-liquidate dahil kinlear nga siya ng COA. Besides, ang Davao City po, kung pag-uusapan naman natin na yung confidential funds ng Davao sa Davao, tingnan nyo ang Davao City, ang linis. Walang kriminal. Tingnan nyo ang Davao City, walang terorista tsaka walang komunista. Ibig sabihin nagamit niya ng matino yung kanyang confidential funds enough para magkaroon ng stability at ng peace and order sa kanyang probinsya. Wala pong iniwang utang. Si VP Sara nung umalis siya bilang mayor, zero debt. Ibig sabihin, zero yung utang. Walang utang na iniwan si VP Sara. So napakalabo nito. Malabo pa to sa sabaw ng pusit. Bribery and corruption in the DepEd. During Duterte's tenure, handling out cash kay Undersecretary Gloria. Pucha, yung may sobre. Mantakin mo, may pera daw yung sobre. Ang ibinalik na lang niya yung sobre. Ginastos niya yung pera pero yung sobre hindi niya itinago. At sinabi naman ni VP Sara yon sa kanyang Zoom meeting sa mga vloggers at reporter noon. Sinabi niya doon na ito daw asawa ng presidente ang nag-uutos sa kanyang mamigay ng pera. Mamigay ng pera, nag-uutos sa kanya. Kaya niya binigay daw itong mga sobre na ito ng asawa ng Pangulo tapos ibinigay sa mga tao na yan. Pero dahil dumaan kay VP Sara, sinabi na lang nila na galing daw dyan sa galing daw sa Office of the Vice President. Sabi dito, bribery and corruption. Bribery! Putangin na ninyo yung pamimigay nyo ng AKAP. Hindi ba bribery yan? Binabribe ninyo yung mga tao para iboto kayo. Vote buying. Bribery ang tawag dyan. Puta, lahat ng kasalanan nyo pinusisi nyo kay VP Sara. Corruption in the putangin na kayong mga kurakot. Kayong mga kurakot. Ang dami nyong may mga kaso dyan. Mantakin mo, halos karamihan sa inyo meron kayong mga construction firm. Ang laki ng budget ng DPWH, yung mga project ng DPWH na inapprove ninyo sa mga construction firms nyo din dinadala. So putangin na yung pera ng gobyerno, yung mga proyekto ng gobyerno, kayo nag-a-approve, kayo pang kumakamal ng pera, mga hayop kayo. Mga buwisit. Di ba? Walang hiya na yan. Wala ito, bribery and corruption. Hindi kayang patunayan to kasi that's all hearsay. Hearsay lang yun. Walang umamin ni isa sa mga taga-OVP dito sa abutan na sinasabi nitong itong babaeng ito. Sino ba yan? Yung Gloria. Yung Gloria pala na yan, satanas din yan. Ginamit niya ng OVP para makapang-solicit ng pera. Nasaan na yung pera na nasulisit ng animal na yan? Mukhang pera yan. Kurap yan. Ba't ka maniniwala sa kurap? Ito, number 4. Unexplained wealth and failure to disclose assets. Unexplained wealth, sabi ko nga sa inyo si Kimbo nga, dati lang nagtatricycle, nagkaroon ng artista van. Hindi naman kagandahan yan. Hindi rin naman kayamanan yan. Paano makakabili ng pagkamahal-mahal ng mga designer bags, designer shoes, designer clothes? Paano makakabili ng mga patik yan ng mga halagang 20 million, 50 million, 100 million? Yan ang ipaliwanag nyo. Si Paduano, paano yumaman yan? Dati lang naman dati lang namang komunista yan. Si Benny Abante, naka-bulletproof, ang mamahal ng mga sasakyan. Saan galing yan? Yung simbahan nila, kakapiranggot. Ito talaga si Kimbo. Sandamukal, ang dami ng mga relos, mamahaling mga sapatos, mga diamante, mga bossing. Daan-daang milyon ang halaga ng mga ipinakikita niyang mga gamit niya. Yan yung unexplained wealth. Yan yung hindi natin alam kung pa saan nang galing. Magkano lang sweldo ng Kongreso?
Magkano sweldo ng congressman? 300,000? Paano ka makakabili ng tig to 20 million na relos? Hindi lang isa relos yan, napakarami. May mga diamante pa. Yung mga bag niyan. Yung mga bag niyan, mga bossing, 100,000 ang halaga. Putang ina, saan ka naman makakita ng ganyan? Congresswoman ka lang? Dati ka lang teacher, tapos dati ka lang nagtatricycle, ang baduy-baduy mo pa, tapos ngayon designer clothes ka na, mamahaling watch ka na, kapal ng mukha mo. Yun ang unexplained wealth. Si VP Sara, nakita mo na gano'n si VP Sara? Nakita mo pumorma ng bongga? Kita mo ba si VP Sara, ang damit niyan, polo shirt, ang pantalon na normal at saka Skechers na sapatos lang? Nakita mo ba nag-relos yan ng daan-daan milyon? Afford niya yan. At saka mayaman to si VP Sara dahil lang napangasawa nito si Franciman Scarpio. Mayaman po, parehas abogado yan. Sigurado naman tayo, may mga naging kaso naman yan na biniyaran sila ng malaki kaya maraming pera mga yan. Hindi nyo pwedeng sabihin na mga ano. Hindi nyo pwedeng sabihin na ito sila VP Sara ay involved sa corruption dahil po kita mo naman ang buhay nila sa Davao. Kita mo ba kung gaano kalaki bahay ni Inday sa Davao? Nakita mo ba na may mga sports car siya? Nakita mo ba na mayroon siyang mga Escalade? Si PRD, nakita nyo kung gaano ka-humble yung buhay niya samantalang siya ay ang tagal naging mayor, naging congressman din yan, tapos naging presidente pa. Tama yung bahay niya, ganun pa rin, luray-luray pa rin yung damit, tapos sasabihin ninyo na ang mga Duterte may unexplained wealth. Mga ulol, yung mga Marcos, marami, putang ina, kunin nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Mga buwisit. O hindi ba, naging 4 na beses daw no 2007 to 2017. Puta, tingnan nyo si Kimbo. O from tricycle, putya nakapatik Philip, hindi lang 4 times yung iniyaman yan. Ano pa? Panglima, involvement in extrajudicial killings in Davao. Anak ng tinapay, ito ang isang kagaguhan. Si Leila de Lima, ilang taon naging chairman ng Commission on Human Rights. Naging DOJ secretary pa ng 6 na taon. Naging senador pa ng 6 na taon. Sabihin natin 3 plus 12. 15 years. In 15 years, matagal niya nang iniimbestigahan niyang yung Davao Death Squad. Kahit isang kaso, walang naisampa. Sa dami ng panahon na iginugol niya with all the power of being a DOJ secretary, you have PNP, NBI on your arsenal. Pero wala siyang napatunayan na Davao Death Squad. Ngayon, ito ang ikinakabit nila kay VP Sara Duterte. Hindi nga inimbita ng Quadcom si VP Sara Duterte. Ang inimbita sa Quadcom sa extrajudicial killing si PRRD at hindi nga nila naidiin yung tao. Nandoon na rin si VP Sara noon, hindi nga nila tinanong tungkol sa extrajudicial killing sa Davao. Tapos ngayon kasama siya sa extrajudicial killings in Davao, kabubuhan. Wala talagang kwenta itong articles of impeachment. Alam mo, kahit na pumunta to sa Senado, putang ina, paglalaruan lang. Walang kakwenta-kwenta yung mga articles of impeachment. Ganito kalinis si VP Sara, wala silang makitang dumi. Kaya kung ano-ano na lang yung iniimbento nila. Itong pang-anim, destabilization, insurrection, and public disorder efforts. Puta. Dahil daw binoykot niya yung SONA. Ano naman? Marami namang hindi umatin ng SONA. Hindi lang naman si VP Sara. Dami rin hindi umatin ng SONA. Si Bongo hindi rin umatin ng SONA. Sigurado ako marami rin kayong mga kaalyadong ayaw umatin ng SONA. Dahil hindi siya umatin ng SONA, kakasuhan nyo siya, i-impeach nyo siya. Putang ina, kaya naman pala yung mga vloggers pag pinatawag nyo dyan. Kaya pala yung mga vloggers pag pinatawag nyo dyan sa Kongreso, gusto nyo magpunta agad. Kaya pala gusto nyo magpunta agad yung mga vloggers dyan sa hinayupak na hearing na yan. Dahil pala ninyo. Dahil pala ipakukulong ninyo. So ito si VP Sara, sinabi lang niya designated survivor. Mukha kayong mga ulol. Yan na yung articles of impeachment. Sinabi niya na designated survivor. Siya naman talaga ang designated survivor. At wala naman tayong designated survivor talaga sa Pilipinas. Wala naman tayong ganun. Hindi naman tayong mga Amerikano. At saka yung leading rallies calling for Marcos resignation. As far as I know, si Inday Sara, hindi siya nag-lead ng rally. Hindi mo nakita si Inday Sara nagpunta sa EDSA nung may mga nagrarally. Yung doon naman sa may Liwasang Bonifacio, di rin siya nagsalita. Yung diyan sa may Veterans Hospital, lumabas lang siya at nagpasalamat. Never siyang nagtawag kailanman ng rally at ng destabilization. Hindi yan kailanman nagsabi na mga sundalo, sumama kayo sa akin. Si Bongbong Marcos, ganito. Wala siya ganun. Hinahamon lang nga niya ng drug test si Bongbong. Obstructing congressional investigations. Ano bang investigasyon ng Kongreso ang inobstruct niya? Nagpunta naman siya sa good government. Di ba nagpunta siya sa good government? Hindi naman siya sumumpa pa nga siya, hindi na nga kayo nagpa-drug test eh. Nangako ngayon mga congressman, magpapadrug test. Pag sumumpa na si VP Sara, hindi pa rin sila nagpapadrug test eh. Hindi ba? Walang hiya. And threatening bodily harm. Threatening bodily harm daw sa kay Romualdez at saka kay So nandoon na yun sa may conspiracy to assassinate, dinoble nyo. Walang hiya kayo. Wala na kayo talagang makitang dumi kay VP Sara Duterte kaya kung ano-ano namang iniimbento nyo. Diyos mio, hindi kahit kailanman si VP Sara nag-invite or nag-incite ng sedition. Wala siyang ganun. Sabi nga niya, trabaho lang tayo. Huwag na tayo maganyan-ganyan. Kaya lang tinrabaho nyo ng tinrabaho eh. Tinarantado nyo ng tinarantado, pinulitika nyo ng pinulitika eh. Tapos ngayon,
mag-ano kayo, magrereklamo kayo kapag mayroong mga namuong rally. Ang lahat ng mga bumuo ng mga rallies, lahat yun organic. Ang nag-organize nun, mga tao lang mismo. Hindi yan katulad ng mga rally nyo na putang ina, ang dami-dami nyo nananawagan pa kayo. Sila Trillanes, sila Chelo Magno nananawagan pa, tapos ilan lang naman yung nagpunta. Walang ganun kay VP Sara, organic lahat yan. Yung mga tao mismo ang nagtitipon-tipon para suportahan at protektahan ng mga Duterte kahit di naman nila hinihingi. Organic ang mga Duterte supporters. Mga gunggong. Ito pa, the totality of the Vice President's conduct. So lahat daw ng mga ginagawa ni Vice President, yung kanyang pagkilos, kanyang pagpananalita, yung kanyang conduct is unbecoming daw of the highest, second to the highest position. Unbecoming, pucha, yan na naman tayo eh. Oo, ang dami-dami nga sa inyo dyan sa Kongreso, sa Senado. Puros kayo mga bintang kayo ng bintang, wala naman kayong mga pruweba eh. Yun ang mga unbecoming of a government official. Si Abante nga eh. Kung sigaw-sigawan yung mga resource person eh. Nagmumura pa, minura pa yung vlogger na si Joey De Vivre. Yan ang mga unbecoming. Ito nga si si Fernandez eh. Sinasabi niya walang kwenta yung mga abogado, wag kang maniwala Cassandra Ong sa mga abogado mo. Nag-aalok pa siya ng immunity, hindi naman pala inaalok ng Kongreso yun. Korte lang pala nag-aalok ng ganun tapos ginagawa nila. Yan ang mga unbecoming. Ang unbecoming, yung mga pikon. Ang unbecoming, yung mga balat sibuyas, yung mamura mo lang sa social media, akala mo naman, batang uhugin na iiyak ng iiyak hanggat hindi nakakaganti. Ang unbecoming po, yung ginagamit ninyo, yung inyong kapangyarihan para manikil, para mangharas ng mga kalaban nyo sa politika, ganyan. Yun po yun. So ito po ang 7 articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Conspiracy to assassinate, mukhang ulul lang, malversation of 612 million na pera daw, pero po tsaya, mas marami silang kinukulimbat, kaya nating isa-isahin. At saka naipaliwanag po ng malinaw ito, wala pong kaso sa COA si VP Sara. Unexplained wealth, Diyos mio. Napakasimpleng tao nito, ni wala ngang mamahaling relo. Hindi katulad ng mga congressman na putang inang papangit naman ang mamahal ng relo. Tapos ano pa, involvement sa extrajudicial killings, wala naman siyang kaso. Wala naman sinampang kaso sa tatay niya eh. Sa kanya pa kaya. Destabilization, insurrection, naku Diyos ko po, lalo na hindi nagtatawag ito si VP Sara ng mga rally-rally. Hindi umaatin niya ng mga rally-rally. Tapos yun daw unbecoming ng kanyang ugali, yun ang totality of the Vice President's conduct as a second highest official. So 7 walang kwenta, tapos tuwan-tuwa kayo. Utangin na kahit naman hindi nyo siya i-impeach sa Congress, alam naman namin na ayaw nyo sa kanya sa Congress eh. So wala kaming paki kung in-impeach nyo sa Congress. Mukhang tanga itong articles of impeachment nyo. Walang bilang, walang lakas. Pagdating sa Senado niyan, puros may mga abogado naman siguro dyan, siguro hindi naman nila susuportahan yan. At the same time, hindi pinansin ng Senado. Nag-adjourn ang Senado nang hindi pinapansin yung impeachment nyo. At pag-uusapan nila yan sa plenaryo, itong mga senador, mga bossing, iniwan sa kanila ng Kongreso yung bola, akala naman nila iikot na nek-nek nyo. Itong mga senador, mga politiko ito. Tatakbo sa politika mga to. Mga bossing, buong Pilipinas, kailangan pogi sila. Alam nila kung gaano katindi ang suporta ng mga tao sa mga Duterte. Ang lahat ng mga senador na kukupal kay VP Sara Duterte, putang ina, huling senado nyo na yan, hindi kayo mananalo. Kaya nila hindi muna inasikaso to para manalo muna sila another 6 years bago siguro nila i-impeach si VP Sara. I'm sure uulan din ng pera dito. Kung magkano yung abutan sa baba, sigurado ako mas malaki yung abutan dito dahil iilan lang sila. Pero ito ang tatandaan ninyo, nakamasid kami. Nakamasid kaming lahat at nakikita namin kung sino ang mga kawatan at kung sino ang mga kalaban dito sa bayang Pilipinas. Mga komunista yan. So ganito mga bossing, mas lalong kailangan nating iboto ang PDP laban si Pastor Apollo Kibuloy at lahat ng mga kandidato na hindi makakaliwa at hindi kasama sa slate ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi pag naupo yung mga yan, naupo yung mga senador ni Bongbong, promise, impeached ito si VP Sara, hindi na ito makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa Pilipinas. Kaya maging matibay tayo ngayon. Matindi ang mga laban na kakaharapin natin itong mga susunod na araw, linggo at buwan. Ikandidato natin yung mga kakampi ng mga Duterte dahil kapag naupo ang mga kalaban ng mga Duterte, maniwala kayo, baka hindi lang ma-impeach si VP Sara, baka makulong pa yan. Okay? Ipangako nyo yan ha. Ipangako nyo yan. Iilan na lang tayo sa Senado, mga bossing. Si Bato de la Rosa, Robin Padilla at saka si si Bongo. Tatatlo lang yan. Imagine mo yung iba dyan, wala na yan. Wala na yung iba dyan. Kailangan nating magpanalo ng alam natin na magtatanggol at poprotektahan ng interes ng bayang Pilipinas at ng mga Duterte. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay and I'll see you again sa susunod nating vlog.